Umuugong ngayon sa social media ang kontrobersyal na issue kaugnay ng umano'y fake death scandal ni dating kongresista Zaldico. Ayon sa mga lumalabas na ulat, na-booking na umano ang pagpapanggap nitong pagkamatay matapos lumabas ang impormasyon na nakita raw siya sa Amerika ilang linggo matapos ideklara ang kanyang pagpanaw. Agad itong nagdulot ng matinding pagkagulat at halo-halong reaksyon mula sa publiko, lalo na sa mga taga-Albay na matagal nang naghihintay ng linaw sa misteryosong pangyayari. Base sa mga dokumentong inilabas ng ilang independent investigators, sinasabing planado umano ang naturang fake death upang makatakas sa mga kasong kinaharap ni Ko sa bansa. Ayon pa sa ulat, may mga nakakita sa kanya sa isang pribadong resort sa California at kasalukuyang gumagamit ng ibang pangalan. Habang patuloy na pinananaliksik ang katotohanan, lumalakas naman ang panawagang papanagutin ang mga taong sangkot sa pagtatangkang linlangin ng publiko. Samantala, nananatiling tikom ang bibig ng pamilya at mga kaalyado ni Zaldico hinggil sa isyong ito. Ayon sa ilang tagamasid sa politika, kung mapapatunayang totoo ang alegasyon, maaari itong magdulot ng malaking eskandalo na yayanig sa buong bansa. Sa ngayon, inaasahan ang pahayag mula sa Department of Justice at sa Bureau of Immigration upang kumpirmahin kung talagang nakalipad palabas ng bansa si Ko at kung may nilabag itong batas sa kanyang ginawang pagtago. Hayon na nga mga kababayan, meron na naman hong mga, kung tawagin mga ghost supporter itong si Marcos Jr. Kumakaway na naman ho siya ng walang kinakawayan. Dito sa video na to, binuho itong si Marcos Jr. diyan sa dinaluhan niyang event kagabi. Yaang Thriller in Manila 2. Pero bago ho yan, kung bago lang ho kayo sa page updates, ang like at ang subscribe, masaya na ho tayo dyan. Sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button, nandyan lang ho sa baba. Hayon na nga. Tuloy-tuloy na ho tayo dito mga kababayan. Wala ho tayong maraming pag-uusapan dito sa video na to. Ganito ho katindi ang galit ng sambayan ng Pilipino dito sa mama na to. Panuurin ho natin mga kababayan. Pero pakinggan nyo. Oh. Dinig nyo ho, di ba? Nakita nyo, kumakaway siya ng walang kinakawayan. Yan ang problema. Kaya pinagkakamala na ho talagang bangag to eh. Yung mga dating hindi naniniwala na mayroong problema tong si Marcos Jr. Diyan sa mga paganyan-ganyan niya, naku, marami na ho ngayon sa mga kababayan nating nang namumulat na talaga tong mama na to hindi pwedeng pagkatiwalaan. You know? Diba? Dinig nyo ho yun mga kababayan. Talagang kahit saan ho siya magpuntang event, talagang wala na hong may gusto dito sa mama na to. Kung magayon para natili niya dyan sa Malacanang, dala na lang ho talaga ng kakapalan ng kanyang mukha. Pakaway-kaway pa tong si Unggoy. Kala mo naman may kumakaway sa kanya. Wala nga gusto makipagkamay sa kanya eh. Ito mga kababayan, dire-diretso tayo dito sa pinakalitas na balita na kung saan yung mga air asset nitong si Zaldico nakalabas na ng bansa. Ito, panuurin ho natin ang report nitong si Ma'am Corina. Nakalusot habang hindi pa rin matukoy kung nasaan talaga. Kung nasaan talaga si dating Congressman Zaldico, kumpirmado namang nasa ibang bansa na ang 3 sa kanyang air assets. Narito ang agenda report ni Hannah T. Wala na sa Pilipinas ang 3 air assets ni Zaldico. Kinumpirma ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP na ang dalawa niyang Agusta Westland helicopters inilipad sa Kota Kinabalu, Malaysia noong August 20 at September 11 isa-isa. Ang kanyang 2 billion peso Gulfstream aircraft naman nasa Singapore na mula pa August 16. Ayon sa source ng Billionario.com, ang mga eroplano at helicopter ni Ko ay pag-aari ng kanyang mga kumpanyang Missibis Aviation at Hightone. Mantakin nyo ho yun mga kababayan. Ha?
alam na ho na yung mga air asset na yan, pagmamayari nitong si Zaldico. Paano pa ho nakawala ng Pilipinas yan? Hindi lang naman ho ngayon pinag-uusapan itong mga anomalyang flood control. Hindi lang naman ho ngayon lang napabalita na nagtatago na itong si Eli Zaldico. Hindi lang din naman ho ngayon lang nailabas yung mga balita na ika nga sa kanya talaga itong mga air asset na to. O doon sa mga kumpanyang pagmamayari niya. Di ba bakit pa pinayagang umalis? Ibig sabihin, ang ating pamahalaan kasapakat ho nitong si Elizalde. Kasi kung ano lang ho yan, kung kalaban sa politika, kunyari si Pastor Apollo Kibuloy, si dating Pangulo Rodrigo Duterte yan, siguro yung hanger nakabarikada na yan 24/7. Hindi mo pakakawalan yan. Pero dahil nga etong si Elizalde ko kaibigan ng administrasyon, hindi lang ho nila hinayaang makawala. Hindi pa rin mapahanggang sa ngayon hindi pa rin ho nai-issuean ng hindi pa rin ho kinakansela ang pasaporte nitong si Elizalde ko. Ganyan ho kalakas yang si Elizalde ko. Di ba? Nagpa-press con na yang si DPWH Secretary Vince Dizon na itong mga air asset na to, minamatyagan na nila. Parang ang nangyari ho mga kababayan, yung ginawa ho nilang pagpapapresscon, binulabog lang ho nila itong si Elizalde ko. Itong mga ari-arian niya na to. Parang sinabi ho ng ating pamahalaan, tanggalin nyo na sa Pilipinas yan ha. Pagka hindi nyo pa tinanggal yan, parang warning call, warning shot ng administrasyon dito sa mga air asset na to nitong si Elizalde. Dapat noon pa lang hindi yung mga niyan kung saan nakaparking yung mga 2 billion Gulfstream. Paano ka makakabili nung congressman ka lang? Di ba? Paano ka makakabili nun? $2 billion, 2 billion pesos. Isipin nyo yun mga kababayan. Merong ganong klaseng eroplano ang isang congressman. Merong Gulfstream. Ngayon, imbis na yun, bantayan at maipasubasta na, maibenta na, makuha na ng pamahalaan para yung pinagbentahan, maibalik sa taong bayan. Pinatakas ho ng administrasyon ni Marcos Jr. Sino sisisihin natin dito? Alang naman sisihin para natin si dating Pangulo Rodrigo Duterte dito sa issue na to. Diba, sino ba nagbabantay dyan sa mga eroplano na yan? Kung gugustuhin ho, yung sandamukal na mga pulis na pinadala doon sa Villamor Air Base nung panahon na talagang kinidnap nila itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, bakit hindi ho nila binarikadahan yung mga hangar na yan? Bakit hindi ho nila binantayan 24/7 at hindi nila hinayaang makaalis yung mga eroplano na yan? Na talaga namang kahit saan ho natin anggulong tignan, hindi ho yan nakuha sa parehas na pamamaraan. Congressman ka lang, Brad. At yung construction company ng kapatid mo na Hightone at yung Sunwest kasama sa top 15 contractor na ilinabas mismo ng presidenteng bangag. Construction na kasalukuyang nadadawit sa flood control scandal matapos maitalang number 9 sa top 15 flood control contractors ni Pangulong Bongbong Marcos. Mismong ang CAAP ang nag-report sa gobyerno na tinangkaraw ng mga kumpanya niko na i-deregister ang ilang chopper, isang step na kailangan bago ibenta abroad. Pero Hanak ng toka. Alam na ho ng CAAP yan. Gustong i-deregister yung mga na yan, yung mga eroplano na yan para mabenta na abroad. Alam na ho nila, alam na nila. Bakit ngayon nyo lang linalabas yung mga detalye na yan na gusto nang i-deregister para maibenta na abroad? Requirements ho pala yun para maibenta abroad. Ngayon hindi maibebenta abroad. Ang mangyayari dyan, ipaparada lang doon. Hindi siya bagay. Nagawa nga nilang kidnapin si Tatay Digong at ipadala doon sa ipadala dyan sa The Hague Netherlands. Ano ba naman yung mga iilang dokumento para mai-deregister yung mga eroplano na yan para mabenta at kung 2 billion yung isang Gulfstream na yan, di ba? Ano ba naman magbigay sila ng kahit ipamigay na nila yung 500 milyon piso, di ba? Ganyan. Ano pang gagawin nitong si Zaldico niya? Kaya ang issue natin dito, yung kung paano yung ginagawang pagtugon, ano ba sincero ba talaga ang pamahalaan? Gusto ba talaga nilang mahabol itong mga ninakaw na to ng mga involved sa mga anomalyang flood control projects na to? Hindi ko natin malaman kasi kung talagang sincero sila, dapat binantayan yung mga air asset na yan. In the first place, itong si
Elizalde siya ang isa sa mga pinaka-high profile na politiko na nasasangkot dito sa skandalo na to. At itong high profile na politiko na to ay nagmamay-ari ng napakaraming eroplano. Hindi ho kayo magkakaganon ng ika nga yung mga negosyante siguro, yung kunyari mga Tan, mga Zubel de Ayala, mga ganyan, mga ang apelido, kung magkaroon sila ng ganyan, hindi ho tayo magtataka. Pero yung ako Bicol Party List Representative na merong SunWest tapos biglang nagkaroon ng ganyan, meron ho tayong problema dyan. Pero naharang ito matapos maglabas ng standing order ang ahensya. Kabilang sa luxury aircraft fleet ni Ko ang 2 Agusta Westland AW139, isang Agusta A109E at ilang Bell choppers na umaabot sa halagang 2.7 billion pesos lahat. Meron din siyang Gulfstream G3. 2.7 billion pesos. Mga kababayan, wala akong kwenta yun. 2.7 lang yun. Pinag-uusapan ho natin dito, 200 bilyon. At yaang si Elizalde ang dating para sa atin para sa atin, yang si Elizalde hindi ho siya ang mastermind dito. Middleman lang ho ito para doon sa mga basurero, para doon sa mga contractor, mga district engineer. Meron hong tao na mas mataas dito kay Elizalde Yan Elizalde kala mo siguro puro bira lang ang mararanasan mo dito sa PH Update. Tayo ho dito sa PH Update ay naniniwala na mayroong malaking tao ang nasa likod nitong si Elizalde Kumbaga noong panahon nitong si Marcos Jr., utusan lang ito ng mga crony nitong si Marcos Sr. Noong panahon ni Marcos Sr., utusan lang ito ng mga crony. Kumbaga dating parang bagman lang to ng mga crony. Ngayon yung crony na nasa likod nitong si Elizalde yun talaga ho ang gusto nating matarget dito. Yun ang gusto nating makulong dito. Yung si Elizalde kung makulong yan, bonus na lang kasi nasa ibang bansa na siya Pero yung mga nasa Pilipinas na involved na malalaking individual dito sa corruption na to, iba dapat makulong huyang mga yan. Kasi sigurado tayo, magkakaroon ng hustisya ang lahat ng ito pagka nakaupo na itong si Vice President Sara Duterte. 350 jet na nagkakahalagang mahigit 2 billion. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, lahat ng air, land at sea assets ni Ko ay target ng ipasiz ng gobyerno kasama ang bank account. Ang galing naman itong si Vince Dizon, balak ng ipasiz, balak ng kumpiskahin. Binabalak nyo pa lang, ayun, nasa Singapore at nasa Malaysia na. Yung ika nga malalaking pera mga kababayan, di ba? Ang napaisip po tayo kung ang tanong dito, noon bang lumipad yung mga eroplano na yan, ang laman lang ho ba talagang empty shell lang ba yung eroplano na yan? Di ba? Baka maraming laman na Rimowa na maleta yan. Especially yung Gulfstream. Baka walang laman na tao sa loob yan. Yung tawag dito, mga piloto lang at saka yung piloto lang at yung caretaker ng mga Rimowa na maleta. Diba? Hindi yun natin alam mga kababayan, hindi ho nila pinigilan. Meron sa Malaysia, meron sa Singapore, anong laman sa loob ng mga eroplano na yan noong lumipad sila palabas ng Pilipinas? Mga Rimowa ba na maleta? Na merong timbang na tag 45 kilos ang isa? Hindi ho natin alam, di nila pinigilan Malay ba natin yung mga ilinabas na gamit diyan sa Forbes Park, yung mga kung ano man ang linabas diyan doon sa mga ari-arian nitong si Elizalde nandun na pala yung mga hinahanap natin. Nandun na pala yung mga dala-dala nitong sila Master Sergeant Orly Gutesa at sakay-sakay na ng mga eroplano na yan na lumabas ng ating bansa. Malaki yung problema ito. Pinaplano pa lang nitong si Vince Dizon na kumpiskahin itong mga air asset, land asset, sea asset na to ni Zalde matagal na hong nakalabas ng bansa. Yung mga yate, kung meron man yung mga yate, malay ba natin nasa loob na yung mga Rimowa na maleta? Kaya ho talaga to, wala ho tayo nakikitang katiting na sincerity sa ginagawa na to ng administrasyon para ma-resolve itong issue na to ng maanomalyang flood control project, maanomalyang flood control scandal. Actually, na tayo dun nangyari na yun Yung flood control scandal, nangyari na yun. Yung mga ghost project, nangyari na yun. Ngayon, yung pag-iimbestiga doon sa mga okay, nandyan na yan. Ang pang magagawa natin. Linoko na nila yung mga proyekto na yan. Ang atin ho dito paghabol na. Hinahabol na natin ho dito yung mga ninakaw.
Pagkatapos nating nahabol, doon na natin ayusin. Habang kasi yung kahit papaano pag meron tayong nakuha, yun ang pangtatapal natin dito sa mga proyekto na to. Kahit papaano, kahit alam naman natin karamihan dyan, pinambayad na ng mahigit na 700,000 na dinner na kanilang mga pamangkin, di ba? Yung iba dyan, pinang-travel na nila abroad. Tanggap na natin yun eh. Di ba? Ano ba naman makukuha natin kung halimbawa, nagnakaw to ng 100 milyon. Yung 30 milyon, nagastos na niya. Kasing kinain na niya, pinang-travel na niya. Natitira na lang 70 milyon. So ang ninakaw nila 100 milyon. Halimbawa yung isang individual, meron siyang ninakaw na 100 milyon at napatunayan. Yung 30 milyon, wala na yun. Lumipad na yun. Ika nga, tinain niya na yun. Diba? Pinangpasyal niya na yun. O kung ano-ano nang pinagagawa niya doon. Wala na, hindi mo na mahahabol yun. Kahit tigain mo pa yung mama, wala ka na magagawa doon. Kumbaga, thank you na lang. Wala tayong mag-ano. Kahit na ikulong mo, yun na lang, makukulong lang siya. Pero hindi mo na makukuha yun. Kunyari, napasubasta mo na lahat ng bahay niya, nakuha mo na lahat ng laman ng bangko niya, naibenta mo na lahat ng asset niya. At ang lumabas na pera ay 70 milyon. Yun lang talaga makukuha natin. Yung 30 billion, babay na yun. Tanggap na natin yun. Pero sana naman sa pamahalaan, dapat maging masigasig sila sa paghahabol dito sa mga ari-arian na to. Ang galing nila magsalita doon sa pagsusuoli ng mga ninakaw. Hindi, pwersahin na natin. Kung gusto niyo sa mga diskaya, kunin niyo. Wala kaming pakialam. Pero siguraduhin nyo, yung mga Gulfstream, yung mga Bell helicopter na itong si Elizalde ko, kunin din natin. Hindi ho parehas na timbangan eh. Ang binibigay nila doon sa mga contractor at district engineer eh. Yung timbangan na para dito sa mga congressman kakaiba. Anak ng toko, ibabalita nyo sa amin pagkatapos nilang nasa ibang bansa na yung mga air asset na to, mga walang yang to. Counts, vehicles, sea vessels at mga luxury property nito. Matatanda ang nag-resign si Ko sa Kamara matapos lumabas ang aligasyon na nakatanggap siya ng porsyento sa ghost at overpriced projects. Ilang buwan na rin siyang overseas matapos magdahil. Wala akong konsensya yung si Zaldi ko, yung tipong sokdulan ng kasamaan ng kanyang budhi. Yung tipong di sila naawa sa mga Pilipino na namatayan, nalubugan. Yung isipin nyo, papatayo kayo ng bahay, bibili kayo ng TV, bibili kayo ng rep, washing machine, bibili kayo ng mga sofa, bibili kayo ng mga kama nyo, tapos biglang lulubugin lang. Yung pinaghirapan nyo ng ilang taon, yung iba nasa ang tawag doon, home credit pa, hindi pa tapos na bayaran, nalubog lahat. Paano kayo hahahon doon? Yung nangangarap kayo ng maayos na bahay, komportableng bahay. Ngayon, ang nangyari dito dahil sa katakawan sa pera nitong mga politiko, lahat ng pinaghirapan nyo, computer, TV, lahat, washing machine, ref, nalubog lang ho sa baha. At hindi na pwedeng isalba dahil nga naman na yan eh. Talagang warak na yan, kumbaga kinalawang na yung mga pyesa-pyesa sa loob niyan, di ba? Ano yan, sa junk shop ng takbo ng mga appliances na yan. Kung sasakyan naman, hindi mo pa tapos binayaran, lumubog. O ipagpalagay na natin, maaayos yan. Pero yung ika nga kung ibebenta mo yan, markado na yan, nalubog yung ari-arian mo na. Dahil ho yan sa katakawan ng pera ng mga congressman. Ngayon, itong mga congressman na to, ni katiting na konsensya doon sa ginawa nilang pagnanakaw sa kaban ng sambayanan, wala ho tayong nakikita. Yung tipong, okay, yung kumbaga nagkabistuhan na eh. Okay, nagkabistuhan na. Ibigay nyo na, ilabas nyo na, di ba? Hilang nasa US siya para umano sa medical treatment. Si Ko ang posibleng isa sa mga unang mambabatas na mapapatawan ng kaso sa malawakang flood control corruption scandal, ayon na rin sa Office of the Ombudsman. Para sa agenda, Hannah Tia. Eto ho mga kababayan, rekta ho tayo dito kay Attorney Vic Rodriguez. Wala na ho tayong maraming dito, ika nga. Wala na ho tayong maraming singit-singit dito. Si Attorney hong sasalansan dito sa video na to. Pakinggan ho natin mga punto de vista nitong si Attorney Vic Rodriguez. Cap or debt ceiling for 2025 ay 17.359 trillion lamang. Matagal na po nating ina-advocate ito, advokasya ito, pinapanawagan, kinakalampag ang Marcos Jr. administration as early as last quarter of last year,
early this year, even during the campaign, we have been calling this Marcos Jr. administration. Kinakailangan tayo magkaroon ng fiscal discipline. Kinakailangan tayong matuto ng austerity. Kinakailangan tayong magkaroon ng belt tightening. Kinakailangan ang target ng pamahalaan ng Marcos Jr. administration ay kung paano mapababa ang ating national debt. Hindi ho ganun ang nangyayari. Higit pong pataas ng pataas ang ating national debt. Yung figure na sinabi ko kanina, 17.58 trillion pesos as of September 2025. Hindi pa po ganito kalala ang palitan ng piso kontra dolyar. Definitely by now, lumobo pa hong di hamak ito. September po yun nangutang din tayo naman ng October at tumaas po ang halaga ng dolyar. 30 to 40% of our national debt nasa foreign currency po iyan. So pagtaas ng halaga ng dolyar, tataas din ang automatic po yan. Tataas din po yung ating pambansang pagkakautang. Now, bagsak na po ang piso, bangkarote pa ang Pilipino. Nakakatakot na po ito, kanya itiniming ko habang kayo'y nanananghali. Bukas po ay araw ng sahod sa karamihan. Pag hindi po bumaba, tingnan po natin magkano magsasara ang piso ngayon dahil sa 31, I believe is half day or holiday na. Hindi ko alam kung nagdeklara ng holiday. Sapagkat gugunitain po natin nga yung pagbisita sa ating mga mahal na yumao sa buhay. Mahirapan po tayong bumangon. Record high na po ang ating pambansang pagkakautang, ang palitan ng piso kontra dolyar, ang level ng korupsyon, ang ating pong level ng flood control funds anomaly, 1 trillion, record high po. Yung bilang ng mga turistang hindi na po nagpupunta sa Pilipinas, kanya po kulelat tayo after Myanmar sa Southeast Asian region. Napag-iwanan na po tayo Now, we have borrowed more than what we make. We cannot continue spending more than what we earn. Matagal na po nating sinasabi yan. The Marcos Jr. administration, matagal na nating pinapanawagan, itigil na ninyo yung non-essential functions na pinakikialaman ninyo. Itigil na ninyo yung non-core functions ng pambansang pamahalaan. Kagaya po ng di ba binibida ho nila, gagana at gaganda raw po ang ekonomiya pagka patuloy silang namigay ng ayuda. Ayuda, AIX, AKAP, MAIP, kung ano-ano pang dole out. Yan po ay mga unsustainable and hindi po iyan financially viable economic activity. Vote buying po iyan. Natapos po ang kampanya. Natapos po ang halalan. Lumindol, bumaha, madaming sakuna. Wala nang namimigay ng ayuda. Akala ba ang sinabi nila tuloy-tuloy daw po yan year-round para umikot ang pera sa lipunan at gumana at gumanda ang ating ekonomiya? Budol po iyan. Nakita natin kung saan patungo, mali ang direksyong tinatahak ng Marcos Jr. administration. At kinakailangan po tayo maghanda. Ang ating pong katayuan, ang ating estado, ang ating sitwasyon, economically, politically, governance-wise, it will only get worse before it gets better. But in the next administration, hindi po sa administrasyon ni Marcos Jr. Lalo pa and sustainable economic activity na nagaganap. Kanya po daus-dos ang halaga ng ating piso. Because Bongbong is engaging on activities that are not economically and financially viable and sustainable. Ulitin ko yung AKAP,
yung AIX, yung MAIP, yung Medical Assistance for Indigent Patients. Ano? Bakit kinakailangan dumepende sa guarantee letter ng politiko yung mga nangangailangan ng tulong pang-ospital? Hindi yan core function ng mambabatas. Ang trabaho ng mambabatas, bumalangkas ang batas, hindi mamigay ng guarantee letter. Ilagak niyo yung perang yan doon sa mga pampublikong hospital. Ilagak ninyo sa PhilHealth. Ang problema, all-time high din po yung korupsyon. Di ba? Mamaya tatalakayin din po yan. Alam mo ninyo, sa laki ng inuutang ng Marcos Jr. Administration, higit kumulang mag-4, 5, 6 na trilyong piso ng inuutang ni Bongbong Marcos Jr. sa loob lamang ng 3 taon niyang panunungkulan. Ang tanong ng mamamayang Pilipino, record high, tipping point, nasaan ang pera ng mamamayang Pilipino? Saan dinala yung mga buwis na hindi pa natin naihipo yung ating kita